Ang Diyos ay hindi nagdudulot ng kasalanan, sakit at pagdurusa, ngunit kanyang hinahayaan ito upang ang ating pag-ibig sa kanya ay maging tunay. I have this question in my mind and I believe na ito ay question mo rin na if God loved us and want us to be with Him, why did He allows pain, sin, and suffering exist? Ganito, sabihin natin mahal mo yung isang tao at dahil mahal mo yung isang tao, ipoprogram mo ba siya na mahalin ka rin niya at sundin ka niya? Ang tanong ko ngayon, is it a true love? Okay, kapag pinogram mo siya na mahalin ka niya at sundin ka niya. So, that's a good question. So, tama din naman yung mga ganun tanong, okay? Kung ang pagmamahal ay pipilitin o ipoprograma, hindi na ito tunay na pagmamahal. Ito ay control. Ang tanong na ito ay madalas nagdudulot ng pag-aalinlangan sa maraming tao. Kapag mahal tayo ng Diyos, bakit niya hinahayaan na ang kasalanan, ang sakit, ang pagdurusa, maranasan natin? Let's talk about this topic, free will at tunay na pagmamahal. Ang sagot ay makikita natin sa konsepto ng free will, okay? We all know the free will, may kalayaan tayo. So binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan magdesisyon, hindi dahil gusto niyang pahirapan tayo, kundi dahil gusto niya ang ating pagmamahal sa Kanya ay maging totoo at kusang loob. Walang pilitan. Ganun kakamahal ng Lord. Hindi Kanya pinipilit. Okay? Kaya huwag pilitin yung iba. Isipin mo na lang kung ikaw ay nagmamahal ng isang tao na walang choice kundi mahalin ka rin. Hindi ba't parang nawawala ang halaga ng pagmamahal na yon? Gusto ni God na mahalin natin siya. Hindi dahil pinipilit niya tayo kundi dahil pinili natin na mahalin siya sa kabila ng ibang pagpipilian. Gagawa ka ng kasalanan dahil mahal mo si Lord, hindi ka magkakasala. May iba kang gagawin ng Sunday, hindi ka pupunta ng church, pero dahil mahal mo si Lord, uunahin mo si Lord kasi alam mo na ang Sunday ay pag-worship kay Lord or any other day na dinedicate mo as Sabbath day or rest. Bakit nga ba may sakit at paghihirap? Let me tell you this. Ngayon, tungkol naman sa sakit at paghihirap, ito ay bahagi ng mundong may kasalanan. Nang pinili ng tao ang kasalanan, nagsimula yan kay Adan at kay Eva, kasama na dito ang pagdurusa. Ngunit tandaan natin, hindi kalooban ng Diyos na magdusa tayo. In fact, sinasabi sa 2 Peter 3:9 na ang Diyos ay matiyaga at hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisik. Kaya nga niya pinadala si Jesus para magdusa para sa atin at ipakita ang tunay na pagmamahal na handang magbigay ng buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At let's discuss yung paghuhubog sa pananampalataya or faith natin kay Lord. Ang paghihirap actually ay maaari ding maging daan upang tayo ay mahubog or ma-mold yung ating character para mas lalo tayong mas malapit sa Diyos. Kasi kung tutuusin, yung mga paghihirap na dinadanas natin, mas tumatawag pa tayo sa Diyos. What if kung wala tayong dinadanas na paghihirap, malamang hindi na tayo tatawag sa Diyos. Tama ba? Hindi na tayo lalapit sa Lord, 'di ba? So, parang isang bakal na pinapanday, ang init at paghihirap, ang pagpapalakas at pagpapakinis dito, 'yun yung nangyayari sa atin. Parang pinapanday tayo. Okay? Then sabi nga ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Minsan ginagamit ng Diyos ang ating pagdurusa upang gisingin tayo at palalimin ang ating pananampalataya. So, kung merong pain, gising-gising na tayo, merong gustong sabihin at merong gustong ituro ang Panginoon sa atin. At pag-usapan natin ang halaga ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, laging may kalayaan. Kaya nga ang Diyos sa kanyang dakilang karunungan at pagmamahal, hinayaan niya tayong mamili at sa pagpili natin sa kanya sa gitna ng sakit at hirap, doon makikita ang tunay na halaga ng ating pagmamahal. Sabi nga, true love brings the best out of you. So conclusion, ang Diyos ay hindi nagdudulot ng kasalanan, sakit at pagdurusa, ngunit kanyang hinahayaan ito upang ang ating pag-ibig sa kanya ay maging tunay at sa bawat sakit at paghihirap na nararanasan natin, nariyan si Jesus na handang magdala ng kaginhawaan at pag-asa na magsasabing sa mundo magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit tibayan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Sabi nga sa John 16:33. Sa uli, ang pagmamahal na pipiliin sa kabila ng lahat ay ang pinakamalalim at pinakamalakas na pagmamahal. God bless.